Okay, so magandang tanghali. Ay, wala pa. Mag 11:30 pa lang ng umaga, pero sobrang init na dito. Hindi ko pa nailipat yung hygrometer, pero yung hygrometer kasi doon natin sa kabila isi-set up. So bukas, papasok tayo doon sa mini shade house natin doon. So ngayon ay May 29. So ayan, medyo mainit na ngayon, pero kasi may inaasikaso ko pa tong DFT. Hindi ko pa rin matapos. So pakita ko lang sa inyo yung konti dito sa location 1 natin. So ito yung tumubo na tomato. Hindi ko sure kung cherry tomato to or kung ano mang tomato. Pero nilagyan ko na siya ng tali. So tingnan natin kung tutubo. Ayun o. Sa lupa siya tumubo eh. So malagoy na rin yung mga tanglad natin dito. Yung mga spinach natin, okay naman. Pero hindi siya ganun kataba tulad ng pag inalagaan natin sila sa hydroponics. Pero kung makita nyo itong basils natin, sobrang ganda. So, ngayon, wala pa tayong buyer eh. So, tingnan natin sa susunod. Pero ito, yan. Medyo good for harvest na sila, pero hindi talaga sila ganun kalaki kumpara dun sa mga dati ko. Pero inaasahan natin yung darating natin na harvest ngayong June 13 ay goods kasi nakita ko na yung laki nila. Bukas bibisitahin natin yon. So nandito yung onion bunching ko. So dahil hindi ako makapagpatubo ng chives, onion bunching susubukan natin doon sa isang container na malaki. So yan, may mga nagtanggal na rin si nanay ng aloe vera dito. Tapos ito yung petunia natin. Nag-transfer ako doon. Pero mukhang mamamatay siya eh. So, isa-isa lang naman ginagawa ko para at least meron pa tayong natitira dyan habang nagta-transfer tayo. So, ito yung mint. Mukhang okay naman. Hindi naman siya ganun kaganda. At mamaya natin discuss to. So, ito hindi ako nakapag-harvest kanina umaga kasi umalis ako. Pero good for harvest na to. Hindi ko nga alam. Baka nagbo-bolting na yung mga mustasa at saka pechay natin dyan. Kaso mainit na kasi para i-harvest. So, na-stress na sila. So didiligan ko lang sila. So pwede ako mag-harvest yan mamayang gabi para bukas ng umaga meron. So itong petunia, yung mga cuttings, ano lang yan, binababad ko lang sa tubig. Yan, namulaklak na nga siya. Gusto ko yung bulaklak nito eh. Kasi yan, may papaya dyan. Hindi ko lang alam kung ililipat ko. Pero yung dalawang marigold natin na nandito, nilipat ko na dun sa kabilang taniman. Makikita rin natin yan. So dito, itong parang mamamatay itong tanglad na to eh. Pero kuha na lang tayo ng ibang tanglad. Ilagay natin dyan. Pero yung iba goods naman, so dinidiligan natin. Magdidilig pa nga lang ako ngayon eh. So ito, malago na rin. Ito yung tanglad para dun sa aso ko, paminsan-minsan kumukuha siya dyan. So ito yung sinasabi kong petunia na tinransfer ko 2 days ago. Ayan, medyo na nilaw. Mukhang hindi na siya magtatagal. Actually, wala pa siyang ugat eh. Pero tinransfer ko lang for testing. Tapos ito yung marigold. Ayan. So sa palagay ko, ang mali ko lang dito sa marigold cuttings na to kasi hindi ko siya pinutol mula dun sa main stem. So, di ba nagba-branch out siya? Doon ko siya pinutol. So, palagay ko, ang best siguro is putulin mo siya mula sa main stem. Hindi ko sure ha. Susubukan lang natin sa susunod. Pag medyo malaki na itong marigold dito. Pero magbubulaklak na siya. Ayan o. Ayan o, magbubulaklak na siya. Pero maliit kasi siya eh. Ayan o, yung stem. Kita mo sa stem. Ito galing sa buto. Ito galing sa buto. So palagay ko pag medyo tumaas-taas na siya, doon ko siya putulin sa taas. Siguro mga 3 nodes mula sa taas. Yun yung isalpak natin dito. So tingnan natin kung makapagpatubo tayo ng marigold na maayos-ayos para mabenta rin. So yun naman yung usual na goal natin, makabenta. So ito medyo na-compost na. So halo-halo lang. Ito goods na to eh. Yan, goods na yan. So ito konting halo na lang din siguro to. Yan. Tapos pwede na natin silang pagsamahin. Kasi ito rin pagsamahin. Yan, ang dami ko pa dito. So isa sa dapat ko palang gawin after ko ma-harvest, kailangan dinisin ko na kaagad. Kasi ayun o, nasisira yung forma ng net caps pag hindi mo agad siya nililinis. So isa yan sa mga nakikita kong possibility. Kasi may mga ano rin ako dito, dinurog na, hindi naman siya powdered, pero dinurog na eggshells. Pang neutralize ng lupa. So yan. Tingnan natin kung maging effective dyan. So, dinidilig-diligan ko pa rin sila, pero hindi siya ganun kalaki tulad ng inaasahan ko. Pero tingnan natin in the long run. Baka matagal lang talaga ang mint. So, tininim naman natin yan noong May 7 eh. So, mag-iisang buwan pa lang siya.
Okay, so balik tayo dito sa ating DFT. So kahapon, kung mapansin nyo, nakaganyan yan. Pero kasi, nahirapan naman ako dun sa drain, yung sa return. So inisip ko, pag ganun na lang siya. Ayan. So inayos ko na rin to, kinat ko na rin to, para mapasok natin yung tubo. Ayan. Tapos dito na lang yung drain. Ayan, mas malapit. Diba? Ganun pa rin naman yung idea. Meron tayong return para tagagawa ng bubbles and the rest is history. So ito yung excess na tubig. Ayan. Dinrain ko kahapon. So iba pinandilig ko. Yung iba nilipat ko lang dyan. So balik tayo dun sa mga channels. So tawagin na lang natin itong mga channels. Itong mga tubo-tubo na to. So kahapon, so after natin matest yung mga tubes dyan, tas okay naman, ganyan-ganyan. Nilagyan ko to ng tubig. Nilagyan ng tubig. So hanggang hindi siya umabot dito sa pinaka ano natin, pinaka drain. So tumataas na siya. Tapos ang ginawa ko, tinakpan ko pa ng isang PVC na mataas talaga, lagpas pa dito. So yung PVC. Imagine niyo na lang ha. So yan. Yan, may PVC yan hanggang diyan. Para hindi agad siya mag-drain. Kasi iniisip ko, kailangan, paano ba natin masisimulate? Yan. Yan. So, ang setup kasi niyan, wait nga lang, punta natin doon, wait lang. Okay, so mas madali nyo kasi ma-visualize kung paano ko talaga siya ginawa. Pero ngayon, hindi natin pwede lagyan ng tubig, pero kasi nilagyan ko to ng parang waterproofing, itong styro. Kasi ang nangyari kahapon, so nilagyan ko yung tubig, tapos nilagyan ko yan ng tubo dyan para papaangatin natin. Ang goal natin, kulang pa pala ako. Kuha tayo ng net cap. Ang goal natin, itong sa dulo, yan, siguro lagyan natin ng konting excess dito. Basta yan sa dulo na yan, ay may mga 1/4 inch nandyan, parang may tubig dyan. Kaso ang problema, masyado palang mataas yung angle nitong setup natin. So ang ginawa ko dito, so itong tornilyo na to, medyo nakaangat yan dito eh. Ayan, pansin nyo yan. Nakaangat yan dito sa taas. Wait lang. Yan, nakaangat yan dito sa taas na to ng guhit, taas ng guhit na yan. Ang ginawa ko, niluwagan ko, tas hinigpitan ko nung ibinaba natin. So titingnan ko kung okay pa rin. Pero kailangan mo nang matuyo yung waterproofing na nilagay ko dun sa styro. Kasi ang nangyari, so umangat na yung tubig. Since ano lang to, parang 1/2 inch lang tong styro natin. So tumatagos yung tubig sa kanya. So nilagyan ko ng waterproofing. Pero sa susunod siguro, pwedeng gawin natin, it's either i-heat gun mo yung PVC. Sorry, malabo. I-heat gun mo yung PVC, tas itupi mo para hindi mo na kailangan maglagay ng styro or kung ano man. Or basta may kailangan kang isalpak dyan na hindi tatagosan ng tubig. Ito kasi yung styro ginamit ko kasi yun yung mga nakalabas lang dito eh. Ang hindi ko na anticipate is masyado siyang manipis para mag-hold ng tubig. Talagang lulusutan siya ng tubig kasi manipis lang siya. Kasi ngayon 1 inch natin na tuna box, kaya kailangan natin ng plastic lining dahil dun sa ganong senaryo eh. Kahit sabihin mo makapal yung tuna box natin, magkakaroon pa rin yan ng leak. Okay? So yun yung isang naging problema ko kahapon. So nung hapon kahapon, nilagyan ko na siya ng waterproofing, tapos nilagyan ko siya ng second application ngayong araw. So yan. Kung maalala nyo, yung mga tuna boxes din natin, nung una akong gumamit ng tuna boxes, nilagyan ko rin yan ng waterproofing kasi ayaw ko gumamit ng plastic lining. Pero yun nga, na-realize natin na kailangan talaga ng plastic lining. Maliban sa prevention ng leak, ay mas madali siyang linisin kumpara sa wala kang plastic lining. Ayun lang, yung mga naging maliit na realization natin. So ito yung tinestingan ko kahapon, kaya isang layer pa lang ng waterproofing ang nagawa ko dito. So mamaya lalagyan ko ulit yan.
So talagang madedelay yung pag gamit ko nito. Pero mamayang hapon, mga alas 3, alas 4, magtitimpla na ako ng nutrient solution dun sa kabila. At dahil nakita ko naman na maganda yung tubo nung susunod na batch natin para sa June 13. So ang lalagay natin doon, so alam nyo naman yung level ng tubig, mataas. Siguro mga nasa 3/4 inch na lang puno na. Yung tubig, yun yung water level natin. Tapos ang nilalagay natin na nutrient solution, pag NutriHydro 90 ml, pag Kiss Solution 90 ml. Pero ngayon, since nagtimpla tayo ng panibagong Kiss Solution, susubukan natin na 90 ml lang din yung yung Kiss Solution. Pero isang box lang yung gagawin natin ganun. Yung the rest is 100 ml. Pero gagamitan pa rin natin ng TDS meter or EC meter para ma-check lang. And yung pH down, stick tayo sa, ilan ba yung ginawa ko? 7? Tama ba? 7.5. 7 yata, 7 ml. So mag-stick muna tayo sa 7 ml. Although yung 10 ml na box doon, okay din lang din naman yung yung itsura. Pero makukuha pa rin natin yan pagdating ng harvest time. Okay, so 2 weeks pa naman bago mag-harvest tayo eh. So yun, medyo mainit na dito. Siguro mga 35 degrees Celsius yung nanditong temperature natin. Nga pala yung setup natin. Ayun, may extension tayo papunta dyan. Katulad nung nakita nyo na nakaraan. In-adjust ko lang ng konti para mas maiksi yung travel time nung nung drain. Ayan. Siguro medyo challenging pa yan kasi first time ko talaga gumawa ng ganyan setup. And since binabaan ko siya ng level, hindi ko alam kung magkakaroon siya ng backflow. Ayan. Ang dami kong problema, no? Pero ganoon talaga, pag gumagawa ka sumusubok ka ng bagong setup, nagiging challenging talaga. Kaya, unti-unti natin siyang ginagawa, hindi ko siya full blast. Kasi, iniisip ko talaga magkakaproblema. Pag nagsabay-sabay yung problema mo dito, magtatanim ka pa, magta-transfer ka pa, magsisiding ka pa, magtitimpla ka pa, gagawa ka pa, yun. Baka may hirapan, kumbaga. So, ayan. Manage lang ng time. Then, yung risk ng pag-explore ng system, dahan-dahan lang din. So, Kratky ang pinaka okay na setup sa atin. Kaso nag-upgrade tayo dito kasi in terms of growth, kasi may oxygen na to, aeration, active aeration na kasi to. So, inaasahan natin na mas gaganda pa yung tanim natin. And yun yung pinaka-goal natin dito sa pagtatanim natin. So, kung gaganda to, expand natin yan. So malamang yung isang malaking setup na yan ay magiging ganito. So aayusin lang natin para may malalakaran ka dyan, ganyan. So titingnan lang din natin kung sasapat din tong natin, storage or yung reservoir. Pero mapansin nyo, may space pa dyan. No? Yan, no? Tsaka mas maganda pag nasa ilalim, malililiman siya ng mga tanim natin. Yun lang din kasi dati, di ba, nandito. Exposed siya. So, ngayon, nandun na siya. Yan. Ito lang naman yung return natin eh. Tapos yung the rest, papunta sa channels lahat yun eh. So, yun lang. Hopefully, may naiambag na naman ako sa inyo. Hopefully, may natutunan kayo. And see you next update, mga tropa. Bye-bye!